Okay, kasi after nito guys, magde-deliver muna ako. Delivery boy muna ako guys. Kasi soon kasi baka may mall na tayo. Law of attraction ulit. Yan, kailangan maging masipag lang guys ha. Guys, ito guys ha, I suggest kung may trabaho ka, ano mo yun, embrace mo yun guys na may trabaho ka. Kumbaga, wag ka muna magpo-full time. Pwede ka guys mag-full time kapag feeling mo yung mentorship ko, yung psychology ko is parang ka-level mo na. Okay, yung experience mo as a trader, kumbaga enough na mag full time. Okay, ganun guys ha, kasi mahirap guys mawala ng source of income. Yun yung pinaka main goal natin magkaroon tayo ng capital sa pagti-trade. Kaya kung gusto mo mag full time pero mawalan ka ng source of income, baka kasi guys makaapekto 'yan sa trading psychology natin. Example, kunwari nag-quit ka sa job mo, wala ka ng source of income, may natira kang ipon. Ang mindset mo diyan, baka maapektuhan kasi baka mamaya biglang mag-high risk ka diyan kasi kailangan mo ng source of income Ganun. Kaya medyo delikado guys kaya hindi ko sinasuggest yun. Mas maganda may trabaho ka. Pero kapag kumikita ka na talaga sa trading, doon na, pwede ka na mag full time doon. Depende sa'yo. Pero sa akin guys, hanggat may trabaho ka, i-embrace mo yan. Kasi mas maganda kung busy ka, hindi mo masyadong focus si market. Kumbaga full-time attitude ka sa Forex, pero hindi mo siya, yung parang hindi ka obsessed talaga sa Forex. Obsessed kang matuto, obsessed ka nagpo-Forex, pero parang hindi. Basta ganun yung pagkaka-explain ko doon. Kasi the more nahabulin mo yung profits dito, the more siyang lalayo. Okay, sige, dito na tayo. Naka-record na ba to? Okay, naka-record na. Okay, ito guys yung ka-JPY natin. Ka-JPY. Syempre, una, ito yung order block. Yan, 1 day time frame. Tapos dito may order block, dito may order block. Kaya ipag-isa ko na lang. In short, lahat naman dito, puro buy position tayo. Yan. Tapos sa 4-hour time frame, hanap tayo ng A+ setups. Yan, coach, saan yung A+ setups natin dyan? Dito naman guys, gumana naman yung letter M natin. Letter M, at the same time, gumana din yung 1, 2, 3 natin. Kaya 'di ba lagi ko sinasabi last time na pinaka-paborito ko to sa lahat. Yung tipong merong M sa mga nakakilala sa akin 'di ba? Alam niyo naman 'yan guys. 1, 2, 3 at saka letter M. 'Di ba 'yan yung pinaka-paborito ko sa lahat. Yan, kasi the best talaga 'yan. Okay, para sa akin, laging take profit ako diyan ng malupitan. Yan, tapos dito, 1 hour time frame yung entry. Ito guys, fake to. Ito okay, okay to, tama yung displacement niya. Pero dito, guys, may halo na naman, no? Kung wala sa ng halo to, pwede. Kaso syempre, tanggalin natin yan. Yan, tanggalin natin to, hindi na ganito. Magiging ganito na siya. Parang 1, 2, 3, 4. Ito yung bagong displacement. Yan. Coach, saan yung displacement yan? Nalilito kami. Ito yun. Kasi nag-touch na, di ba? Di ba nag-touch na? Okay na yan. Dito tayo mag-entry. 1, 2, 3, 4. Guys, may halo. Wala. Okay? Kaya yan yung magiging first leg natin. Tapos dito, bumagsak and then breakout. Saan yung coach, saan yung yung BIP natin? BIC. Very important candle. Post ko muna. Nadidistract kasi ako guys. Wait lang, post natin. Kasi na guys, kasi ganun talaga guys pag mentor mo. Kung nakafocus ka, medyo mabilis ka ma-distract. Kaya pansinin mo pag hindi ko, nandito, nag-distract ako. Guys, pa-mute naman guys para pa-mute naman guys, pasuyo lang. Kasi nawawala tayo sa focus. Pa-mute guys pa-mute guys, please lang. Ayan, okay na. Kasi nawawala talaga ako sa focus. Ayan, tapos, ito na. Ito yung BIC natin. Ito yung BIC. Tingnan natin kung irerespeto niya. Coach, baka tsamba-tsamba lang yan guys. Ilang beses na ako nagpaliwanag. Ganito mag-trade yung bangko. Papaliwanag ko Papaliwanag ko. Ito yung para guys, sa forex trading world to. Okay, kasi iba't iba ng mentor, may mga mentor tayo na iba't iba, iba-iba ng explanation. Ito naman yung sa side ko.
Ito yung reason bakit syempre malaki yung win rate natin. Actually guys, parang abnormal nga yung win rate natin guys. Totoo lang. Kasi meron na kasi ako nakita 6 years na nagme-mentor. Kumbaga ilang, basta sikat talaga siya. As in sikat siya ha. Kumbaga baka kilala mo. Syempre, hindi ko nasasabihin na siya si ano. Joke lang. Basta guys, sikat talaga to. Kumuha din ako dito ng mentorship dati way back 2021. Kasi gusto ko talagang matuto. Kuha din ako dito. Kuha din ako dito. Guys, promise. Out of 15 or sabihin natin 10, ang win rate niya siguro may time na 6 yung wins niya, 4 yung lose niya. Pero at the end of the day, profitable siya. Totoong profitable siya. Pero yung win rate niya kasi, kumbaga 4 yung lose, 6 yung wins. Minsan 5 on 5. 5 lose, 5 wins, pero at the end of the day, panalo pa rin siya. Minsan, minsan may 4 yung wins niya, 6 yung lose, pero panalo pa rin minsan or break even. Basta may ganun yung win rate niya. Pero guys, siyempre, kaya ito guys, so yung A plus setups natin, kahit ako din na-amaze din ako eh. Paano ko ba nakuha to? Kaya thank God, buti na lang. Binigay sa atin yung ganitong klaseng mindset. Guys, anong nangyari? Ito kasi yung strategy talaga natin. Ito yung overall na market behavior. Wait lang guys, may nagpi-PM sa akin eh. May nag-enroll kasi mamaya, sabi niya na-scam ko siya. Bro, okay na. Membership lang ako. Wait, add kita after. Basta steady ka lang. Steady ka lang. Okay. Di kasi ako agad nakapag-reply eh. Baka mamaya sabihin, uy, ano ako baka mamaya na-scam pa ako. Ito guys, ito tayo. Ang tawag sa atin, retail trader. Okay? Ito yung may mga kapital na $1,000, $2,000, $500. Ito yung kakilala mong mayaman na may kapital na milyon. Ito siya. Ganito kalaki, ganito kalaki yung bangko or tinatawag natin na institutional trading or trader ba tawag sa kanila. Basta ganun. Ito yung nagmamanipulate sa market. Ganito siya kataas. Explain ko sa iyo na maayos ha. Kung strategy lang yung dala mo sa forex market at yan lang yung habol mo, kakainin ka nito. Useless yung pagiging strategy mo kung puro ka lang strategy ng strategy. Wala kang maayos na risk management at the same time psychology, kakainin ka nito. Kahit may milyon ka pa na kapital dyan. Ibig sabihin, ito pa rin yung magdidikta sa market. Wala kang control doon sa market. Kaya kung strategy, kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming natatalo sa forex trading compare sa mga nananalo. Kumbaga iilan lang yung nagiging panalo lagi sa trading. Okay, dahil dito kasi puro sila strategy, strategy, strategy. Okay? Lahat ng galawan nito alam nito. Okay? Bago bumagsak yung market, kunwari nakabay ka. Ito yung magiging struggle nyo. Ulitin ko ulit ha. Example, nakabay ka. Okay, buy. Ito. Ayaw. Ito pala. Example, nakabay ka. Ayan, dito tayo. Ayaw. Pero guys, ano na lang. Hindi ko maano eh. Sige, sabihin natin guys, nakabay ka dito. Ewan ko lang kung pwede. Ayun. Kunwari, nakabay ka dyan. Take profit ka naman sana dito. Pero minsan, yung market, ang gagawin niya, lulupitan niya yung psychology. Babagsak pa yan dito bago lumipad. Ganon sila guys kadaya. Every time na may na-hit sila na stop loss, the more na mas malaki yung movements na mangyayari. Doon na papasok yung events. Kaya sa atin, wala tayong pakialam guys sa events. Okay, wala tayong pakialam doon kasi syempre market structure pa rin yun. Lumipad yung events kasi uptrend siya. Okay, lumipad. Kahit anong pangalan pa ng calendar dito, kung ano pang events na yan, mga fundamentals na yan, against talaga ako dyan. Kasi kusang lilipad yan
yung market depende kung saan yung trend. At the same time, bakit nagkaroon dito ng events na malakihang moves? Kasi ang dami niyang na-hit na stop loss dito. Itong mga nahita na stop loss na to, ito yung reason bakit lumipad to ng napakataas. Okay, ganun guys, ganun lang kasimple guys. Kaya sa atin, may events o wala, mas okay nga sa akin guys, may events kasi para mabilis yung movement. Pero hindi talaga ako nag-aano diyan na kesyo ganito ganyan dahil ganito may prelim kasi si ano si Robert Kiyosaki, yung alam mo yung sa mga Bitcoin, manipulated guys yung market, mapa crypto man or forex. Ganun. Ang ako naman kunwari ako yung may-ari ng ano ng crypto or forex. Gagawin ko magpapakalat ako ng fake news. Yan, magpapaano din ako para at least matakot sila. Lahat sila magsisell, pero ililipad ko talaga yung market. Ganun guys, basta more on psychological to lahat. Okay, ganun lang guys kalupit. Ang ginawa natin, inaral natin yung galawan nito. Ito, inaral natin to. Para ibig sabihin, kung magbabay to or magsisell to, dapat alam natin. Yun yung mindset ko nung nagsisimula tayo sa A+ community. Sabi ko, dapat malaman kung paano to mag-trade. Paano ba to? Ano ba yung galawan nila? Bakit lagi na-hit yung stop loss ko? Bakit lagi akong talo? Yun. Pinag-aralan ko to na matagal. Ngayon, tinuturo ko sa inyo. Kaya ngayon, kung nahihirapan ka, dapat lang. Kasi mahirap to. Mahirap talaga to. Pero sa dulo, worth it. Sa akin, madali na lang kasi syempre, matagal na ako nag-sacrifice. Matagal ko na 'tong pinag-aralan, nauna lang ako. Okay, kaya kung nahihirapan ka, normal lang yung tawag doon. Wag ka kaagad wag ka kaagad susuko kasi bago ka pa lang naman. Okay, okay na tayo doon na mindset na kita na dapat normal lang lahat. Okay, dito guys, so dito tayo mag-i-entry. Yan, displacement. Displacement, ito galing dito, punta diyan. Ito yung pagpapat natin Tapos, ito, disregard mo to. Wala na to. Ano yan? Noise to. Guys, tandaan nyo noise to. Ano to? Trap. Para malito lang yung tao. Okay, tanggalin natin to. Wala na yan. Dito na tayo. Basta guys, ang importante, nag-touch dito. Okay. Tapos ngayon, ito yung magiging BIC natin. Ito, BIC. Coach, saan nakikita yung BIC? Pag W, ito yung BIC lagi. Last candle bago bumagsak. Para mag-buy. Pag magsisell tayo, M naman yung hahanapin natin. In short, double tops and double bottom lang. Okay? Dito naman yung BIC natin, last candle bago umangat. Dito, last candle bago bumagsak. Okay? Dahil magbabay tayo, W yung hahanapin natin. Hindi M. Okay? Ito guys, so last candle bago bumagsak. Yan yung BIC. Yan, coach, hindi ko pa rin magets. Yan, panoorin mo yan, yung mga video natin, 10 times, paulit-ulit. Tingnan natin kung hindi mo pa magets. Totoo yun, promise yun guys. Medyo nakakatawa lang, pero totoo yun. Kung hindi mo magets yung isang bagay, edi paulit-ulitin mo. Sabi nga ni Bruce Lee, ano yung sabi niya doon? Na mas gugustuhin niya na mag-aral ng isang technique lang na gagawin niya 10 times. Kaysa naman gumawa siya ng strategy na 10 times tapos isang beses niya lang ulitin. Nagets niyo guys yung ibig kong sabihin? Kahit isa lang yung strategy mo, pero kung ilang beses mo yung pinaulit-ulit, mamamaster mo yan. Kasi naman gumawa ka ng 10,000 strategy, tapos isang beses mo lang siyang uulitin, useless. Sana na, ano guys sana na-deliver ko ng maayos. Secret. Basta guys, sobrang idol ko kasi yan. Yan naman yung reason. Isa yan sa mga reason kung bakit nag-start ako ng mentorship kasi sabi ko lang, galing nito. Pero syempre, mahal lang talaga kasi. Yan, sobrang idol ko yan. Isa yan sa mga naging inspirasyon ko. Pero syempre, hindi ko lang kaya yung 200,000, basta sobrang laki talaga. Pero baka may reason din siya, kaya wala nang pakialam doon. Kumagana sa kanila na yun. Meron din guys, 10K. Yan, 10K for basic. Tapos advance, kukuha ka ng 35K. Ganun. Sa guys, sobrang mahal. Pero sa atin, di ba? Pero okay lang. Ito guys, di ba? Ito na yung BIC natin. Guys, anong tawag dito?
Nagkataon lang ba na dito lang talaga siya babagsak? Tapos lumipad? Pwede naman dito eh. Guys, always yan nire-respeto yung mitigation block natin. Okay? Always yan nire-respect. Ito rin guys, oh. Ito yung signal natin sa... oo, tama. Kasi ito may imbalance. Always yan nire-respect. Sabihin natin, ire-respeto siya ng 85% or 90%. May time minsan na hindi siya ire-respeto. Depende. Katulad nito. Ito ipapakita ko sa inyo para at least maayos yung bias natin. Ito. Boom. Ang nangyari, di ba guys, naalala yung last time na sinabi ko na yung USD JPY, CAD JPY, at saka Euro JPY, isa lang galawan. Depende na lang kung yung susundan nila yung USD JPY or yung USD JPY yung susunod sa kanila. 'Di ba sinabi ko yung last time sa live natin? Kaya may FOMO nga dito guys eh. Pero syempre, dahil ito yung pinaka enrage ko rin ito. Kasi dito ito yung displacement 1 2 3. Ito yung mitigation block. Tapos nandito yung imbalance. Oo, tama guys, nirespeto nga. Sorry guys, akala ko hindi nila nirespeto eh. Wait lang guys pakita ko lang. Akala ko talaga ito yung mitigation block guys. So, tandaan nyo to guys ha. Ito yung mitigation block dito. Ayan o, 1, 2, 3. Yan. Yan yung reason bakit napa-entry tayo. Pero ang kagandahan niya, ito yung mitigation block. Dito nire-respect niya na. Pero ito lang pala guys, ito. Yan, muntik lang mang-hit ng stop loss. Yan. Dito lang pala hindi nilang nirespeto. Dito gumana yung 15% or 10% na na yung mitigation block parang hindi nila nire-respect. Yun. Pero pagdating dito, sabay respect na naman. Okay, pero most of the time guys, nire-respeto yung mitigation block natin. Okay, ang kagandahan niyan, gusto ko lang ilagay sa psychology mo na walang 100% para at least maging maayos at saka kalmado yung isip natin. Okay, ngayon wala pa tayong loose. Okay lang. Stick pa rin tayo sa psychology at saka risk management. Ganun pa rin. At sabihin natin 100%, sa isip natin 100%, pero wag natin itatak talaga. Okay, ngayon, hanap tayo guys. Kasi gumagalaw na ito yung market guys eh. Tama ba? Gumagalaw na yung market no. Yun talaga, hindi ko talaga feel magbigay ng trading ideas eh. Kasi syempre yung mindset ko, mabagal lang yung takbo. At the same time, ito guys oh, wala. Wednesday ngayon no. Wednesday, Thursday, Friday. O tama, Saturday wala na, ilang days na lang. Akala ko nga kasi may pinasa yata si Eseng. Akala ko close talaga kaya sabi ko hindi ako magte-trades na. Ayun, open pala. Ito guys, yung calendar medyo baka more on sideways lang to. Pero try natin guys maghanap baka meron. Okay, hanap tayo. CAD JP GBP CAD. Yan, try natin to yan oh. Oh guys, 2 candles oh. Yan, para sa akin pasok yan. 1 2 3 4 5. Coach, paano mo nakuha yan? At least 2 candles yung retrace. Ito, hindi naman siya 2 candles eh. Isa lang yung bearish oh. Yan. Kaya hindi ko na sa pinasukan. Dito na kagad, diretsohan kagad. Yan yung tamang pagpapating natin. At least 2 candles. Yan. Coach, nakikita mo ba sa YouTube guys? Actually guys, ay yung pagpapating, nakikita ko to. Pero yung mga candle-candle na yan, sarili kong observation yan sa market. At least 2 candles. Kasi ilang beses na ako nagba-backtest guys eh. Mahilig talaga ako guys mag-backtest. Tsaka mag-observe sa mga bagay-bagay. Kung paano lumipad, kung paano bumagsak. Pero guys, sobrang sakit lang sa ulo. Grabe yung migraine ko dyan. Tsaka grabe yung puyat ko talaga dyan. Siyempre, full-time naman ako. Kaya, kumbaga, wag mong i-compare yung sarili mo sa akin. Okay? Kasi full-time ako eh. Ang pinaka-bottom line ko, wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Okay? Hayaan mo sila. Pagka-focus natin yung sarili natin. Yun yung pinaka-the best advice ko para hindi para hindi tayo ma-stress. Okay, ngayon, 1 day time frame. Tapos sa 4-hour time frame, A+ setups, wala. Kaya pass tayo kagad.
Ganun lang kasimple guys yung trading. Pass ka agad. Hindi na natin kailangan maging complicated. Dito naman sa gold, ito naman yung gold. Ito yung gusto kong ano sana resistance. Kaso na break niya sa 1 day time frame. Kaya siguro pass muna ako dito. Wala namang setups eh. Okay, pass muna. Wala man tayo sa gold. Ito, 1, 2, 3, 4. Actually, ano pa rin to eh. Ito kasi guys yung resistance niya. Tingnan natin ah. May 8 plus setups. Wala. Yun. Wala guys, wala. Pangit. Pwede sana to oh. Iniisip ko nga kung pwedeng ganito eh. W no. Mas sobrang lagpas yan ah. Kaya medyo may FOMO ng konti sa akin. Kaya pass muna ako dito. Ayokong ipilit. Okay, dito mas okay. Ito guys oh. Dito mas okay. Ayan, clear resistance. Kaya ngayon, hanapin ko A plus setups na sell. Sell position lang. 4 hour time frame. Okay, yan. May nakita akong W. Pwede, pwede. Siguro, antayin ko lumipad pa dito sa taas. O guys, pwede dito. Kaya sell position yung hanapin ko. Saan banda coach? Dito. May break of structure ba dito? Pwedeng ano, ito guys oh. Kaso hindi na ano eh. Kala ko 1, 2, 3. Pwede rin siya ng 1, 2, 3 oh. 1, 2, 3. Kaso hindi nagkaroon dito ng ito kasi guys oh, ito kasi yung last candle. Ito kasi yung last week. Kung may nag-candle close below sana dito, candle close below sa line na to, yan, mako-consider ko siya na break of structure. Kasi ang rule kasi sa 1, 2, 3, kailangan may makita ka diyang break of structure. Okay. Displacement. Oo nga, nung lipit talaga oh. Actually dito guys oh, nagkaroon dito ng 1, 2, 3 din. Ito oh, 1, 2, 3. Tingnan nyo guys dito nagkaroon ng break of structure eh. 1, 2, 3. Kaya dito na side, lagyan natin yan. Sabihin natin, isipin natin guys, wala pa to. Hindi kasi gumagana talaga card ko. Sabihin natin ganyan, ganyan pa lang. Okay, ganyan pa lang Tapos, pagdating dito, hanap tayo kung may entry point. Okay, tingnan natin guys bakit bumagsak. Coach, bakit bumagsak yan? Ito guys, so, nasa 1 hour time frame na tayo. Galing dito, guys, displacement to. Ito na. Huwag niyong isama to guys kasama to dito. Itong bearish na to, kasama yan dito. Sa line na to. Okay, isahan na lang yan. Ito yung displacement. 1, 2, 3. Okay. Tapos, ang kagandahan yan, at least 2 candles umangat. Yan. Pasok na yung displacement natin sa one leg. Pasok na rin to sa taas. Tapos, ang kagandahan yan, lagyan na natin to ng ganito. Lagyan na natin to guys ng line. Ibig sabihin, pag nag-breakout dito, possible, may confirmation na sa sell. Okay. Ngayon guys, anong nangyari? Guys, ito yung breakout. Ito yung reason bakit siya bumagsak. Yan. Ito yung breakout natin. Tapos, nag-breakout na siya dyan. Yan. Dahil dyan, klaro guys tingnan nyo ayan o. O diba nag-breakout? Yan. Guys, klaro yan. Nag-breakout yan. Tapos, tinatawag natin yan na double tops. 1, 2. Coach, may double taps naman ko sa ano eh. Yes, may double taps guys. Yan yung ginagamit natin M at saka W. Pero may kanya-kanyang rules tayo. Yung rules ko dito, galing yun sa akin by own experience. Hindi lang puro ang double taps at saka bottoms. Guys, nasa YouTube yan. Tapos nasa ano yan, nasa Google yan.
Pero yung explanation natin dito na about displacement, at least 2 to 3 candles about sa mga ganito is own observation ko yun. Kumbaga own, ano tawag doon? Basta galing yun sa akin. Ganun lang yun kasimple. Hindi yun galing sa nakita ko lang sa YouTube, hindi. Own experience yun guys. Pero yung double taps, double button, syempre sa internet yun. Okay, yan yung ginagamit natin. Yan. Ang nangyayari dito, nag-double, ito guys, so nakita nyo to, nag-break out, ibig sabihin valid. Ito yung BIC natin, last candle bago umangat. Kaya itong candle na to, kukunin ko yung baba at saka taas, taas at saka baba. Yan. Okay. Ang nangyari, pag breakout, bumalik sa mitigation block. Coach, ano nangyari nung nasa mitigation block na? Bumagsak na. Saan ka nag-TP, coach? Yan, first order block ko. Sakto, no? Tapos pwede rin 1:2. Yan, bahala ka dyan kung ano. At alam ko na ano ko to eh. Last week yata. Ay, oo nga. Oo nga pala, na-signal ko yata to, no? Oo nga, nakalimutan ko guys, sorry. Kaya sabi ko nga, no? Okay, sorry guys, na-signal ko pala to, yung ano, GBP USD sell. Okay, sorry guys ha. Pero tama naman, di ba? Kaya kung susundan mo lang talaga yung A+ setups natin with full of focus, may kasamang psychology at saka trading, ah, risk management, yun. Guys, kaya itong baguhin yung buhay nating lahat. Ano lang siya kasimple. Mahirap siya kasi grabe yung ano niya. Kahit ako din na-amaze din ako eh. Ito siguro yung sinasabi nila na ano, resulta ng mga late nights na pagpupuyat at saka pag-aaral. Kaya siguro deserve talaga natin na maging successful talaga kasi pinaghirapan talaga natin. Kaya ngayon, nag-enroll kayo sa akin, deserve nyo namang matuto. Okay? Wait lang, hanap ako ng bagong setup. Ito, tapos muna tayo sa mga ano. USD CAD. USD CAD. Order block ba to? Wait lang. Medyo pangit yung pagka-order block niya kaya di muna. Ito pwede. JPP CAD. Ito guys, okay to guys. EuroCAD. Okay. Guys, ito guys, oh. Sa EuroCAD naman, meron tayong ano, nandito pa rin siya guys sa blue box natin. Yan, sa blue box. Itong blue box na to, ito kasi yung 1 day order block natin. Okay, kaya by bias pa rin ako dyan. Dito sa 4 hour time frame, gusto ko maghanap ng ano. Kali, meron dito, ito, oh. Merong letter M, pero nag-play out na yata siya eh. Ito yung letter M guys, oh. Yan. Tingnan ko guys, ako nag-play out na dito. Yan po, meron ditong change of character. Ito nga, displacement nga. 1, 2, 3. Okay, tapos hanggang dito lang guys yung paglipad niya. Hanggang dito lang. Ito, oh. Ito yung breakout. Tapos bumalik siya. Hanggang dito lang yung paglipad niya. Sabihin natin what if ano. Kunwari nag-entry ka dyan. Tapos ito yung stop loss mo. 1, 2, 3. Stop loss. 1:2. Hindi kinaya. Hanggang dito lang guys, oh. Hanggang dito yung paglipad niya. Pero syempre, kung naka-break even ka naman dyan, pwede. 1, 2, 3, 4. Okay. Guys, hanap tayo dito guys ha. Maghahanap ako dito ng A+ setup sa EuroCAD. Pero ngayon, wala pa tayong makita, kaya wag muna.
Pass muna guys. Pass muna tayo dyan. And NCD card. Okay, wala na. Nilagpasan niya na. Wala na. Pero syempre, yung USD JPY, yung USD JPY natin is still, guys, nasa support area pa rin. Yan. Kaya anytime, pwede pa rin actually nga, na-breakout niya na guys. So, tingnan nyo, na-breakout niya yung 4-hour time frame. Guys, alam nyo ba yung ano? Ito guys, so merong 1, 2, 3 kasi dito. Tapos meron ding letter M. Tapos ang kagandahan yan, sa 4-hour time frame, parang ano to guys eh, 1 day time frame, 4-hour yung setup, tapos 4-hour din yung entry. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko na mas malupit pa na setup natin. Pero madalas yung lagi natin nakikita is 1-hour entry. Okay yun guys, okay din yun. Pero dito kasi parang nagpapahiwatig na ito siya oh. Dito, umangat, umangat. Yan. Tapos biglang nag-change of character na. Dahil dito, nag-change of character na siya. Parang para sa akin, tapos na yung downtrend na pagdiretso dito. Dapat gaganon. Tapos na guys. Kasi dito pa lang sa area na to. Ito guys oh. Yan, dito pa lang sa ano na yan. 1, 2, malaking pader to guys. Ito. Tingnan nyo guys oh. Reject, reject, reject. Ibig sabihin, itong area na to, sagrado talaga to. Pero ang kagandahan yan, ayan, binrake out ng candle na to. Binrake out. Kaya malaki sa akin yung chance na lumipad talaga yung USD JPY pa. Okay, pero dito kasi, ito kasi pader kasi to. Anytime na hindi magbe-breakout dyan, pwedeng bumagsak dito. Kaso dahil dito, nag-breakout na, kaya possible lumipad. Possible, ma-hit na yung take profit natin dito. 1:2. Yan. Okay, kaya pwede pa guys, pwede pa. Actually guys, naka-hold pa ako dito. Naka-hold pa ako dito. And then, yung Euro JPY ko, nag-take profit na. Pero yung CAD JPY, hindi ako nakapag-entry. Yan, dito, naka-entry ako. Bawal lang to guys nung Friday eh. Kasi, syempre, pag nasa prop firm ka, bawal ka mag-hold ng, ano, ng, pagkatapusan na ng market. Yung mag-i-end na, dapat naka-TP ka na nun. Kaya yun yung pangit guys eh. Pagka Monday, iba na yung psychology mo nun. Eh, sa akin guys, possible, baka lumipad pa to. So, saan kayo napapaligaw? Ayun. Guys, ano, okay na tayo guys. Yun na lang muna. And then, akala ko nga guys, ano 2000, dapat hindi na tayo magsusum ngayon para magpapahinga na ako. Kumbaga, next na dapat tayo. January na, di ba? Pero ngayon, wala pa naman akong lakad, kaya nagpasum ako kanina. Kasi nakita ko yung mga entry natin, yung Euro JPY at saka ka-JPY. Kaya deserve niyong malaman kung saan yung entry doon. Kaya sana guys, may natutunan kayo guys ha. Ano lang, kung medyo naguguluhan talaga kayo, attend lang talaga kayo. At the same time, panoorin nyo lang yung nasa YouTube link ko. Panoorin nyo ng 10 times, 20 times, ewan ko lang kung hindi nyo makabisado. Okay, ang sekreto lang guys, sa isang bagay, kung gusto natin, kung kunwari, slow learner tayo katulad ko, consistency lang guys, ganun lang. Yun lang yung yun lang yung naging sekreto ko guys. Kasi hindi naman ako magaling eh. Kumaga nasa average lang yung ano, yung talino ko, yung tipong hindi mo mapapansin. Pero syempre, ano lang kasi ako guys, desidido lang talaga ako matuto. Yan. Sino ba naman yung hindi maging desididong matuto, lalo na pag future na yung pinag-uusapan. Siguro kung mga ano to, kung mga walang kwentang bagay to, pasa ko dito. Pero pag feeling ko na pwedeng baguhin ito yung buhay ko, why not ibigay ko yung buong commitment ko dito. Ganun lang yung mindset ko guys. Kung magsisipag lang naman ako at saka ibibigay ko yung full commitment ko sa sa deserving na ano na kapalit.
Yan yung reason guys bakit hindi ako nagtrabaho na matagal na. Kasi sabi ko, kunwari may boss ako. Ito guys, I'm not against employment naman kasi kumbaga grabe yung respeto ko dyan. Pero syempre, yung reality lang. Ang reality, kunwari, may nag-employment ako. I'm not against doon ha. I'm not against doon. Kumbaga pinagdaanan ko yan. Ang dami ko kasing work eh. Kahit maging masipag ako dyan, kahit maging matyaga ako dyan, sila pa rin yung yayaman dyan. Syempre, babayaran ako ng tama, minimum. Tapos syempre, kung may mga OT ka, babayaran ka. Pero pagdating dito kasi sa Forex, yung ibibigay mo yung full commitment mo, ikaw yung makikinabang. Kaya mong kumita ng 100,000 per day, 200,000 per day, 300,000 per day, depende sa time and efforts mo na binibigay. Kaya ang mindset ko, kung magsisipag lang naman ako at saka magtsatsaga na ako, ibibigay ko na sa right opportunity, which is nakita ko sa Forex. Ganun lang guys, ganun lang. Kumbaga kung saan worth it yung kapalit. Kasi magpupuyat ako eh. Tapos mamasterin ko lahat eh. Ang dami kong pag-aaralan eh. Doon na sa worth it. Tapos mas-stress pa ako. 'Di ba? Madidepress pa ako. Pero okay lang kung worth it naman yung kapalit. Okay. Pero syempre, health is wealth. Okay, sana guys may natutunan kayo guys ha. Yun, another ano na naman yun. Mind setting. Ayan guys, maraming salamat. Advance Happy New Year. 2018 guys, 2018. 2024 guys. Yan, ang daming magpapakita sa atin mga resulta. Okay, ang vision ko sa team natin, dadami tayo. Ang daming coaches na magpi-PM sa akin. May mga actually guys, may mga nagpaparamdam na eh. Yan, mga kandila, hindi joke lang. May mga nagpaparamdam na coaches na, coach, pwede ka bang sa podcast? Ito ganyan. Sabi ko, live, ayoko, pass muna ako diyan. Magpapapayat muna ako. Pero actually guys, basta ano na-amaze lang sila. Hindi sila magi-enroll, pero syempre gusto nila marinig yung story natin. Kaya sabi ko, tsaka na muna coach kasi tsaka na pag ano na, pag pumayat na ako. Oh, basta ganun, basta guys, ang lupit guys na mangyayari yan. Nakikita ko guys, 2024, yan, may mga interviewin ako, yung mga account nila. Oh, bro, kamusta ano nangyayari sa'yo? Ganito ganyan. Paano mo na-achieve yung ganyan? Tapos ipopost ko yan sa syempre sa page natin. Tapos i-ads ko mga video testimonies ng A+ trader students. Yan. Okay, kaya guys, ito lang yung sekreto doon, walang nauna, walang nahuli. Sisipagan mo lang. Okay, bigay mo lang yung commitment dito sa Forex. Nandito ako para i-guide ka. Yan. At saka guys, ano lang ito lang para mabilisan lang. If ever lang na alanganin ka talaga, ay coach, busy talaga ako eh. Alam ko naman na committed ka, tapos lagi ka nagtuturo. Guys, bawal to guys bawal to sa mga bago. Kasi baka ma-misinterpret nyo ako at saka magalit kayo. Para lang to guys sa mga luma na gustong kunin yung time ko ng personal. Yung tipong gusto mo, coach, ayoko may kasama, gusto ko one-on-one lang tayo. Siyempre, kukunin mo yung time ko, yun mag-uusap tayo. Okay, bibigyan kita ng offer, na bibigyan kita ng commitment, 15 days, tapos 30 session na. 30 session na tayong dalawa lang. Okay, lahat ng kailangan mo itanong, itanong mo dun lahat.